welcome to another weekly vlog. Bumaba na yung bill ko dito sa Cavite. Finally, 1.5 na lang. Kasi usually 2.5 yan. Di matalagi umuwi. So, yun. Ano ba? Wala akong ibang gagawin kundi mag-aral lang. Ito nga tayo. Ay. Wala tayong ibang gagawin kundi mag-aral because I'm 4 weeks behind. So, ang dami ko talagang backlog. So, that's for one major subject. Kampante ako, makakapasa ako lahat ng subjects ko, Kasi mga prof mananakot yan. Paborito talaga nilang manakot. But, I feel like kaya naman siya. Well, depende rin yan sa syllabus na bibigay ng professor kung ano yung mga metrics na tinitignan nila, blah, 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 ganyan. But, matanda na kasi ako eh. Wala na akong energy for other people and parang gusto ko na lang talaga mag-aral for myself and whatever I do, all of the things that I'm doing now, parang directed at that one goal of passing the bar. Parang gano'n. Kapag talaga first year ka, alam mo yung parang tagal pa ng panahon. Pero dahil nga ganito na yung edad ko, ang bilis ng panahon, sa totoo lang. And I'm so happy that when I was going through tough times, nung nagsisimula ako with my career sa corporate, na hindi ako nag-give up. Na parang kahit ang daming noise around you, or you don't have like a very good support group, ikaw lang yung kasama mo, sarili mo lang yung kasama mo. I'm so happy I hold on to those dreams of mine. Tapos parang now that I'm looking back, ngayon gumagawa na naman ako ng panibago kong pangarap. Ang sarap balikan na super worth it yung lahat ng hirap ko. And I'm gonna thank my future self in the next 7 years. Kasi sobra akong nagpapasalamat sa past Rooch, sa past version ko. Kasi kahit na mahirap, kahit na walang naniniwala, kahit na super daming challenges, I was able to achieve all these things that I have. Ang sarap sa pakiramdam na hindi ako sumuko. And now na meron akong panibagong goal na ireregalo ulit sa self ko. Kumbaga, ito yung second degree ko na. Sarap lang na after siguro 5 to 6 years, sabihin ko sa sarili ko, abogado na ako, gano'n. I'm probably old by then, but before 35, abogado na tayo. Siguro by the time, super ready na ako magkaroon ng family. Kasi right now, parang feeling ko baby pa ako. Parang feel ko ngayon teenager pa ako. Ganyan. Teenager na may pera, yung ganun. Teenager na nabibili yung gusto niya, ganyan. Pero yung feeling na, shit, can't wait na after 5 years, papasalamatan ko ulit yung sarili ko na, girl, nagawa mo na naman. Ano yung tipong, I'm so happy. Of course, I don't get to share all of the things that I do, mga thoughts ko. Yung mga pwede ko lang i-share dito yung share ko. Ito pang pag-vlog na to. Malay mo, after 5 years talaga mag 100k subscribers ako. Endless possibilities. But yeah, super saya. Though law school is not easy, Lalo na yung mga taong makakasama mo, kaklase mo. Iba't ibang uri yan eh. And I'm not the type of person na gustuhin ng mga tao. I'm not easily liked by people because my personality in person, yung kapag nakaharap mo ako, parang baka medyo strong. Tapos rin ako, taklesa ako magsalita. Sinasabi ko talaga yung anong ayaw ko, anong gusto ko. So people find that offensive sometimes. But for me, you can't please everyone. Same goes sa akin, may mga bagay ako na gusto o hindi. So, but then I'm really happy with my life in general. Lagi sa akin sinasabi ng nanay ko, importante lagi yung ikaw. Yung sigurado ka sa sarili mo. And I'm gonna say the same thing sa inyo. Huwag hayaan nyo yung iba. Lagi mong isipin yung ikaw. Ano yung gusto mo? Ano yung ayaw mo? Ano yung mapapasaya sa'yo? Because if you're very sure of what you want, mas madaling ma-figure out yung mga bagay-bagay. Promise. Anyway, daming daldal. Aral na ako kasi sabi ko, habol-habol tayo eh. My stretch is always at 2 a.m. Doon ang stretch ko. Ibig sabihin ng stretch, mga 1 to 2 a.m. yan, medyo burlogs, pipilitin pa natin yan. Anyway, yun lang muna.
Hindi na ako mapirme sa bag na ginagamit ko sa law school. Kasi sobra talagang daming libro. Tapos, parang ayoko lang mag-backpack. Kasi hindi talaga ako ano sa likod ko. So, ito, parang binibitbit ko lang to. This one's from H&M. Tapos, ang tagal ko na tong nabili na bag. And for the next 3 days, on leave ako ng Tuesday, I'll be studying PFR lang. Persons and Family Relations, it's our major subject. So, imagine, no, ganyan na kadami. Meron pa akong ano dyan sa loob ng kotse. Meron pa akong isang Tolentino na nakabind. So, 1, 2, 3, 4. Tas 3 volumes to 3 volumes yan. May conjugal. Ano bang volume to? Yeah, volume 1 lang to I got this second hand The rest brand new na. Ito, binili ko dun sa kaklase ko na nag-drop recently. Tapos ito, sa loob nito, ayan, yung mga iba kong gamit. And then this one's the perfume that I'm using at the moment. Mist lang to na binudol sa akin ng kaklase ko. And then yan, yung mga iba kong gamit. Ito, ewan ko, ang dami kong biniling highlighters. What happened to mo? Ang konti na lang ng laman niya. My laptop and some of my reading, my notebook, na hindi ko pa na-organize yung ano ko. So, ito, this is the current bag that I'm using. It's like a book tote. Yun yung peg niya. Pero, this one's a beach bag. But I'm using this for school kasi ang dami mong malalagay. Pero, ang bigat. Grabe. Pero, kasha naman. Pero, yeah. Nagsisisi nga ako. Ang dami kong biniling bags. Pero, I'm slowly disposing them. Kasi, gusto ko na lang maging resourceful with all the items that I have currently. Ayokong bumibili na. I'm just charging my iPad. Pero, I'll read muna the Codals. I'll finish this one. Tapos, ito yung, pagtas nito, sunod ko na babasahin. So, I need to finish this. Okay? I need to finish this. This one, so frustrating. My recitation, I got a line of 7 there. Parang, recitation ko, 79 kanina. Ha? I read the wrong, chapter. Tapos, ito, for reference lang to, pero ito ang babasahin natin. Okay. But first, syempre, di pwedeng hindi muna tayo mag-civil code. So, ayan yung reference file natin dyan. So, for family code, tsaka civil code, ayan, nandito siya. Wala pa yan, malinis na malinis yan. Kasi, ba't malinis yan? Hindi pa kasi nag-aaral ang person. So, yeah. Akyat ko na to sa taas para I can start. I'll stretch up to 2 a.m. Nag-procrastinate na naman ako, so maling-mali na naman. So, yan. I'm prepping up lang yung kainin ko tomorrow. So, labas ko na to. Tapos, yung bacon. Kasi, baka magluto ako ng, ano ba to? Yung ano pala to. Frozen natin. Baka magluto tayo ng, tawag dito? Luluto ko tong spaghetti tomorrow. Yan. Medyo nagugutom na nga ako actually. I'm about to sleep na sana. But I told myself I'm gonna do a quick 30-minute study stretch to read my Codals. Yung first month ko sa law school, I would say slowly nakapag-adjust na ako. Pero yung study hours yung hindi. Like, until now, wala pa akong study hours na I can stick to. Kasi pag hindi mo na talaga kaya, kahit ano talagang basa mo, pag inaantok ka na talaga, iba na. And, kanina, kasama ko yung dalawa kong kaklase, naglalakad kami sa parking lot. Tapos pinag-uusapan namin, iba talaga kapag pumasok ka ng law school ng may edad na. We consider ourselves still young. Pero if you come to think of it, your age, settling down age na to eh. Ito na yung mga nag-enter into marriage, ganyan-ganyan. Matanda naman na talaga. Hindi lang yung conventional na tanda na iniisip nyo na 40, 50, 60, mga senior. Pero nag-change na rin talaga yung katawan namin. I am not as sharp as before. Dati, kaya kong idilat yung mata ko. Naalala ko when I was still young and I was still also working student sa undergrad ko. Naalala ko,
kaya ko talagang idilat yung mata ko, aralin yan, ipasok sa kokote ko. Ngayon, talagang, matutulog talaga ako. Kailangan ko talagang matulog. At kailangan ko ng maraming tulog kung gusto kong makapag-aral ng ayos. So, in law school naman, basta nabasa mo, may makikwento ka, may masasabi ka eh. Medyo confident kasi akong tao, kaya hindi ako takot sa recitations, kahit hindi ako nakapag-aral. Parang feel ko, kaya ko mairaos, kaya ko mailusot. But, as a working student, pinaka-importante talaga dito sa laban na to, yung major exams mo, yung which yun yung midterms, tsaka yung finals mo. And that's the reason why nagli-leave ako sa work to study. But hindi ako nagiging productive. So, inis ako. Tomorrow, I'll run some errands. Ang dami kong kailangang ipagawa at ipaayos for tomorrow. Tapos, I'll drop by sa Bacoor. Meron akong pupuntahan doon kasi kanina nasaraduhan ako. Bibili sana ako ng mga trousers kasi mura doon. So, I'll go to Urban Generation. And maganda yung quality ng tinda nila doon. So, bibili ako doon ng trousers kasi tagal ko nang gusto doon mag-drop by just to check baka may trousers for me. Kasi nga, lately parang hindi ako makahanap ng perfect na trouser sa akin. Tapos ilang beses na ako nag-attempt sa Uniqlo. Wala na talaga dun yung parang yung mga seal-fill quality na gusto ko. So yeah, punta ko dun tomorrow. Tapos I think I'll have my lip diode. Tapos intensive whitening sa Kyler ko. And then siguro drop by sa National Bookstore to get some items, get some stuff, ganyan. Siguro abutin ako half day. I need to pay also my electricity bills dito sa unit. And then, ask admin to process my refund for the exterior construction. Dami ko na namang errands, hindi na naubos. So, yeah, I have 332 cases na kailangan ko i-update yung sarili ko. Ang maganda kasi sa akin personally, when I read something, kaya ko siyang ikwento. Kaya ko siyang ikwento ng cohesive, maski papano. Basta nabasa ko And kunyari, tignan ko lang siya, kunyari, may kaso. Sabihin natin, Aurelio versus Aurelio, or people versus, people versus, mga ganyan. Mga civil cases, criminal cases, etc. Basta I read the title. Naaalala ko na siya kapag nabasa ko yung full text. So that's what I need to do. Kasi mas makikita mo yung application ng law kapag nag-full text ka. So yun yung ano ko. And then, doon naman sa paggawa ng digest, di ko talaga dinidibdib yung digest. To the point na galit na yung mga kaklase ko. And I know kapag may manonood dito na law student, baka tawanan nyo rin ako kasi I don't take my digest seriously. Like, kinaka-copy-paste ko siya sa full text. And my classmates, my blockmates, they don't want that. Gusto nila yung nasa own words mo na. But kasi sometimes, I feel like, when I make my digest, nalilimutan ko that other people will also use it. Parang, it's satisfied kasi sa liking ko, nasa-satisfy na niya yung liking ko. Na parang kapag diniscuss ko siya, kaya ko na siya. Ganun kasi ako, like, whenever I present din sa management, sa mga presentation, I don't do like over something details, ganyan. I like to go with the facts na I can elaborate further. Nasanay ako sa ganun. And my blockmates, parang ayaw nila kasi nung ganun. So parang I need to take my digest seriously. But I'm taking it seriously. I'm doing full text after a week pa lang ng nagpo-full text na ako. Kasi I appreciate talaga reading the full text. Mas naiintindihan ko siya. Mas madali ko makwento. Pero kasi parang lagi ko nalilimutan na I need to also make the person understand na ito yung nangyari sa situation. So, I need to kind of simplify it for the person reading para it will be helpful for him or for her. Yun yung nalilimutan kong gawin kasi most of the time, if gagawa ko ng digest, nasatisfy niya ako. Hindi yung tipong ini-inform or dinidescribe ko siya sa tao na possible na makatulong sa kanya yun kapag nag-recite siya. But yeah, those are the things to note lang kasi pag working student ka, kanya-kanya talagang diskarte sa aral. And, personally ako, hindi naman sa makapal na talaga yung mukha ko pagdating sa trabaho. Nahihiya pa rin naman ako na buti na lang I made my
staff understand that I want this, that I am entering law school. Parang na-condition ko na sila even before. Kasi sinasabi ko na sa kanila yun eh. Even talagang last year pa. Naplano ko na siya sa utak ko. Pero ang pinakamahirap doon, yung management namin kasi iba yung nagiging tingin nila, iba yung nagiging interpretation nila na nag-aaral ka na feeling nila napapabayaan mo siya. Which is totoo. Sabi nga ng isa kong kaklase, parang kapag working student ka, you don't know where to excel eh. Kasi parehas hindi ka mag-excel eh. Kasi ayaw mo silang i-drop eh. Di ba, the way for you to excel sa isang bagay, kailangan mo talagang pumili. And then you need to exert effort to do good in that path. In our case, ginajuggle mo eh. So, medyo okay ka sa work, hindi ka naman okay sa aral. Nakapag-aral ka nga, may naiwan ka naman sa trabaho. Hindi sila, nagaganunan lang sila dalawa, pero hindi ka nag-excel. So, that's what's happening. Pero, kailangan kong tiisin. Kailangan kong ipaintindi sa mga taong nakapaligid sa akin. To also protect myself, kasi hindi ko pwedeng mawalan ng trabaho. Pero ang hirap din, kasi nag-aaral na talaga ako sa desk ko. Hindi na ako nahihiyang mag-aral. Ultimo print na nga lang din minsan eh. Kasi, parang kailangan ko na ng material. So, piniprint ko na siya minsan sa office. So, it's really hard. It's really hard to juggle both work and law school, to be honest. And parang, ang isa pa na-realize ko, before kasi, hindi ako talaga naniniwala ng maraming books sa law school. Pag napapanood ko sa TikTok, sabi ko, ano ba naman yan? Totoo pa ba yan na binibili nila yung mga ganyang kararaming libro? Ang dami naman libro. Nag-backfire sa akin na parang, swear, your textbooks super nilang importante. And I read a forum online. Parang nagsisisi daw sila na during review lang daw sila bumili ng libro. Kasi sobra daw useful lang mga reviewers, even before bar exam. And sabi daw naman din nung kaklase kong isa kanina, oo, bili na tayo para gamit na gamit natin hanggang 4th year. Kasi konti lang naman yung mababago dyan eh. Konti lang naman din yung ma-update dun. So basically, it's the same. Pero itong CODALS, mga Bible ng mga law student, RPC, Civil Code, Consti, yung tatlo na yon, yung iba dun, nagre-restock pa yung mga iba ng ganito. Kasi minsan dugyot na, yung maduming-madumi na. Akin kasi malinis pa to eh. Doon nabasa na to kanina. Pero malinis pa to ha, sa lagay na to. Kasi hindi ko pa siya nabubuklat. Skim-skim lang ako, ganyan. So yeah, books are really essential here. Kinain ko yung salita ko na makakasurvive ako sa iPad lang. Tsaka bind, photocopy, CODALS lang. Di pala totoo. Ngayon, may bibili na naman ako. Gusto ko naman bilhin yung rules of court nung nag-drop ko ng kaklase. Gusto ko pang bumili ng Campanilla for cream. I don't know. Super parang gusto ko pag nag-aral ako, accessible siya sa akin. Ganon. And parang alam ko naman ding magagamit ko siya. Kasi yung mga major subjects lang naman talagang sobra ko talagang binibilan ng libro. Pinagkakagastosan. Like, weekly na ata. Ang mahal din ng libro kasi usually nagre-range yun 750 up. Pag yung mga malalaki na books, yan, 1.5 yan, 1.650, ganun. Anyway, I'll study na. Tapos, I'll sleep at 2 a.m. or 3 a.m. I'll be ending the vlog here. I'll upload more. Sana mag-subscribe at mag-subscribe pa rin kayo sa channel ko. Abangan nyo pa rin yung mga update ko. Kahit paulit-ulit, kahit same day na yung nangyayari sa life ko. So, yun. Para at least, this is actually helping me for my mental health. And financially rin na, malaking tulong din to eh. Panggas, yung ganyan. Panggastos talaga for my, pwede rin books. Pero kasi, hindi talaga abutin. Kasi sobrang mahal talaga ng mga libro. But thank you guys for always supporting my channel. Thank you for watching! Bye! Super lakas ng ulan. Hindi tumitigil. Hindi ako makalabas tuloy. I'll have some, breakfast. Ito yung luluto ko sana eh. But, later na. Ito na lang. I think paubos naman na to.
breakfast muna tayo eh. Talagang sobrang tamad natin today. I'll edit my videos before running my errands. On our way to SM13 for my appointment sa skin station. Meron pa ako doon natitira kasi. Pero baka mag-renew ako ng diode kahit 2 to 3 sessions lang. And then yung deep diode ko. So, yeah. Change of plans. Sabi ko mag-aaral ako. So, I wasted half of the day nang wala. Kakat-scroll-scroll lang. Kalokohan tong ginawa ko. But, I'll go to my appointment first. Tapos, balik ako ng Bacoor. Kasi I'll go to Urban Generation ba yun? Because I like to check some of their trousers. Kasi super cheap doon. And I plan on buying 5 trousers for school and work. Tapos, I'll pay my bills. Kaya rin ako lumabas. And then, today, I'll just finish all my pending digest because I have some revisions for it. Kasi yun yung mga week 1 and 2 pa na parang sabog ka pa, di mo pa alam kung paano mag-adjust or paano gumawa ng digest. And it's your first week pa lang sa law school. So, yeah, that's what I'm gonna do. And then, Monday, Tuesday, I'll be on leave so that I can do a total check for my backlogs and do some note-taking. So, yun yung gagawin ko today. I'll be getting these. Mommy, this will be my standard. This will be my... Kasi yung cute din. And this will be standard. Mommy, this will be... Mommy, this will be my... Super successful ng ating day. Punta ako ng Urban Generation to buy some trousers. Kailangan makabalik ako agad eh. So, tara, para matapos na yung kailangan kong gawin today. Ang layo nun, sa Bacoor pa yun eh. But, tara na. I-voice over ko na lang itong pagpunta ko dito sa Urban Generation. Ang tagal ko na tong gustong puntahan. And ayan yung mga fit. Grabe! Unique look quality. And yung mga pants na nandito, halos ganito yung quality nung mga pants na nakita ako sa Jeju. Grabe, nagwala na talaga ako. Ang dami kong nabili dyan. Ang total bill ko, 3,500. Kasi nasa 360 lang yung mga trousers. Grabe, super duper mura niya. And yung 3,500 ko kung sa Uniqlo ako, baka 2 or 3 pants lang yun. Yan, naka-8 ako. So, this is the store. I'll just do a quick haul, but I'll be ending the vlog here kasi super pagod na ako. But so happy!